Pansamantala nang isinara ang nag-viral na resort sa Bohol na nasa paanan ng sikat na Chocolate Hills. Sa harap ng mainit na issue na yan, ang Senado nais malaman kung bakit pinayagan ang pagtatayo nito. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Matapos ulanin ng batikos dahil sa pagtatayo ng resort sa mismong Chocolate Hills sa Bohol, nakauna-una ang idineklarang geopark ng UNESCO sa bansa. Tatalima ngayon sa kutusan ang The Captain's Peak Garden and Resort sa temporary closure order ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa kagawaran, Setyembre pa na nakaraang taon nang maglabas na naturang kautusan para sa resort. Sa inilabas na pahayag ng resort, pansamantala silang magsasara para sa maintenance at environmental preservation. Ayon sa resort, sa panahong sarado sila, ay magpapatupad sila ng iba't ibang inisyatiba para mas maging sustainable ang kanilang resort. Paliwanag nila, nakatuon sila sa pagpapatupad ng mataas na standard sa pangangalaga ng kapaligiran at pagsiguro ng preserbasyon ng kalikasan. Humingi din ng paumanin ang resort sa publiko at kaisa sila sa pagkakaroon ng sustainable resort sa hinaharap. Ayon naman kay Bohol Provincial Board Member Jamie Aumentado, una nang nagpatawag ng investigasyon ng probinsya kaugnay ng pagtatayo ng resort. Nang ginawa po ng province of Bohol through the Sangguniang Panlalawigan, we recommended DNR to stop all the development or construction within the area of the Chocolate Hills Natural Monument. And also, nag-recommend kami based on the investigations and our findings, nakasama din naman sila doon, na i-amend the policy allowing any construction in the area. Sa inilabas naman na payag ni Bohol Governor Aris Aumentado, ganito din ang kanyang naging panawagan sa DNR at Protected Area Management Bureau na baguhin ang polisiya nito, na hindi dapat payagan ng mga hindi nakaangkla sa Chocolate Hills bilang isang UNESCO Global Geopark. Kaugnay nito, kaisa ang probinsya sa naging sentimiento ng publiko sa pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills. We do not want our Chocolate Hills na talagang mga developments na doon talaga sa mismong hills ang gagawin, no? Because it is a natural heritage, and being a geopark site, no, in the world, we really have to preserve it. Of course, we understand, we respect the private rights, no, of these owners, but they have also to understand. Ikinagalit naman ni Senate Committee on Tourism Chairperson Nancy Binay ang itinayong resort sa Chocolate Hills. Anya, sa una pa lang ay makikita ng may mali. Ayon sa senador, inaprobahan ng Protected Area Management Board ang proposal at nag-issue ng resolusyon na pumapabor sa development ng naturang resort sa Chocolate Hills. Nais ng senador na magpaliwanag ang DNR, PMB, BMO, Penro at mga LGU kung paano napahintulutan ang pagtatayo ng resort. Sa bahagi naman ni Senate President Pro Tempore Loren Regarda ay maaaring mag-deploy ng mga uniform personnel ang DNR dahil kulang anya ang temporary closure order nang walang istriktong pagpapatupad nito. Dagdag pa ng senador, dapat ang DNR at Protected Area Management Board ay magtalaga ng 20-meter retention para maging gabay ng mga lokal na pamahalaan sa paglalabas ng mga business permit. Samantala, bukod sa temporary closure order, nabigyan na rin ng notice of violation ang naturang resort dahil sa pag-ooperate ng walang environmental compliance certificate noong January 22. Kahapon nag-issue na ng memorandum ang Regional Executive Director sa lugar sa Provincial Environment and Natural Resources Office na bumuo ng team para magsagawa ng inspeksyon sa naturang resort para sa compliance nito sa temporary closure order. Ang Chocolate Hills ay naideklara bilang protected area noong 1997 sa pamamagitan ng Proclamation No. 1037 na inilabas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.